Chill Talk. Chill Talk. Chill Talks. Welcome to Chill Talks Podcast, your companion in your chill time. Okay, hello everyone and welcome to another episode of Chill Talks Podcast where we discuss anything and everything over a cup of coffee. So once again, alam nyo na, kilala nyo na ako. So I'm PJ and this is episode 3 of Bob Ong Appreciation Month of February. And kung tama ang order ng upload ko, this will be the third one na nagfo-focus sa Aba Nakakabasa Na Pala Ako, which is the first book of Bob Ong. Huwag nyo na akong tanungin kung bakit ito pangatlo. Dapat ito yung unang episode natin. But in any case, I am joined by two wonderful guests. So I will allow them to introduce themselves kasi parehas silang may podcast and one of the guests is also a streamer. So let's start with you, Quinn. Hello guys! My name is Queen Wasabi. Thank you for having me here. Sobrang thank you. Nakaka-excite naman. Yes, I do a little bit of podcast. I do a little bit of streaming too. But, hobby lang talaga. It's never, go career. So our other guest is Derek. Hindi nga Derek. Ang nawiwirdohan nga ngayon. It's not Derek, it's Derek. So hi Derek. Yes. Thank you so much for being here. Hello, thank you for the opportunity. Yes, so I'm Derek Carlos. I am the host of the Mungkahi podcast. And hello guys. And I hope you're having fun. Okay, so bago natin pag-usapan ng buhay natin sa pag-aaral natin. So, paano nyo pala na-discover yung libro ni Bob Ong na Aba Nakakabasa Na Pala Ako? Well, ako muna daw talaga nag-assume. Sige lang. I'm a big fan of Filipino authors naman kasi. So when his book came out, medyo na-curious ako dun sa title ng libro when I saw it. Back in the days, oh my God, malalaman nila gano'n na ako katanda. Pero back in the days kasi, hindi pa ako masyado nag-internet doon. So talagang ang hanap ko ng libro, punto talaga ako national, ganyan. And then, I saw the book and it was the cover pa lang is very interesting. And then the funny thing about the cover of this book is pagkakita mo pa lang, no-brainer, malalaman mo yung basa sa kanya, right? It's not like magtataka ka, wait, what's this? No, pagkakita mo, alam mo talaga kung ano yung basa sa kanya. So I got it and the rest is history. Sa'yo, Derek, ano sa'yo? Ano yung alaala mo sa Actually, libro? it's not my first Bob Ong book. Nung college ako, so sasabihin ko na edad ko because why not? Figure out na lang. So mga around 2003, 2004, may nagsuggest sa akin na isang schoolmate na, hey, basahin mo tong book na to. Feeling ko para sa ito. Kasi I've been, medyo argumentative ako nung college sa school, sa mga classes. And so, binabasa niya sa akin is yung second one, which is yung paboritong libro ni Judas or yung tinatawag nating Black Book. And natuwa ako doon sa book na yun and I figured, medyo okay itong si Bob Ong. Ano pa ba yung iba niyang books? And nung pumunta ako sa National Bookstore, ito yung una ko nakita. And I figured, it's gonna be fun. So, binasa ko siya and Masaya siya. Okay, so parang on my part, parang nakakahiya naman mag-share kasi diba sinabi kanina ni Queen na madali niya na-gets, basahin yon. Actually, na-gets ko lang yung meaning. Ay, sorry! Actually, na-gets ko lang kung paano basahin yon after 2 years reading the book. Are you kidding me? Kasi parang nagkaroon ako ng interest sa libro kasi nung tinignan ko yung libro, kasi sinadjust din siya sa akin ng parents ko, try ko daw basahin. Tapos tinignan ko yung cover, parang di ko maintindihan to ha. Tapos ang pagkabasa ko, kasi puro letters lang siya, di ba? Yeah. Tapos ang tindihan ko lang ako, tapos na-attract lang ako sa design niya kasi parang, yun nga, parang blackboard ang kulay. So parang, yun ako na-attract. Binasa ko siya. Grabe yung tawa ko nung high school kasi third year high school ko siya nabasa. Binili ko siya dahil
Pama, sorry po. Dahil sa kumupit ako ng 100, pambili lang ng libro. So, that was the first book na nabili ko. Pama, kung nakikinig kayo. Sorry po. So, yun siya. Binili ko siya, tapos binasa ko. And we will discuss this pag later part of the episode. Pero hindi ko na-appreciate yung ending. Nung una, hindi ko na-appreciate yung ending kasi hindi ako makarelate. Kasi high school student pa lang ako. Ang lalim na nung last part nung book niya. So, anong tawag niyan? Yun nga, kaya nahiya ako sa sinabi ni Queen. Nagets ko lang siya kasi nung tinignan ko sa internet, yung parang na-announce yung movie, may konting announcement. Tama ba? I don't think it was 2 years after. Basta yung na-announce yung movie, doon ko na-realize kung paano basahin yung libro. I think it was more than 2 years. Doon ko lang na-realize na, nakakabasa na pala ako. I ignore. Akala ko random title lang pala yun. So, sorry na. But actually, there is a part dun sa book, di ba, na parang... Meron, in-explain niya yun sa book. Diba? That's the sad thing. That's the sad thing. In-explain niya yun sa book. I think early pages pa lang yun kasi yung parang yung shortcut yung mga text. Yung shortcut yung mga words. Tapos naiintindihan mo pa rin. Doon yung nakuha yung inspiration ng nakakabasa na pala ako. Ako naman tong si Tanga na. Hindi ko binabalik. Kasi di ko na siya I think binasa ko lang yung libro a week before this recording ulit. So, parang nag-refresh. Alam mo, feeling ko talaga, you're so young, hindi mo naabutan yung abakada. Kasi when I was young, during my I'm very old. During my elementary days, hindi pala, kinder days, there's this, elementary, merong libro na ang title niya is, whatchamacallit? Abakada. A for apple sa amin. Wow. Ganun siya. Kaya sobrang relate talaga ako. Kasi medyo, pati yung mga samples niya, medyo pattern talaga doon sa libro ng Abakada. True. Sobrang relate. So, speaking of patterns, so sakto, it will lead us to the first journey ng ating discussion sa libro or even our experiences. Elementary days tayo. So during your elementary days, bookingan na ng edad to. Bookingan na ng edad dito. So parang mali yata yung pinasok, pwede po mag-back out. So during your elementary days, ano yung mga unforgettable? Let's just focus on some of the highlights ng elementary natin. Ano yung mga memorable sa inyo? Ano yung mga traumatic sa inyo ng elementary? Tapos, so far yun lang. Memorable experiences nyo during your elementary days. Hay! May buntong hinanga agad. Kasi, during my elementary days, it wasn't a very masayang moments of my life kasi we moved a lot. So, I didn't get to, keep a lot of friends during elementary. And it was also yung time ng life ko na nabully ako ng bonggang-bongga. Oh, yun lang. Oo, nabully ako kasi galing ako ng Batangas. So, imagine mo yung punto ko sa Batanggenya na talagang sobrang binubully ako during elementary days. So, I don't know. Ang pinaka siguro pinaka magandang memories ko lang ng elementary days kasi medyo pabibo ako kaya rin maraming galit sa akin. Syempre maganda yung maganda yung academic standings ko during elementary days, ganyan. I was always teacher's favorite. And also that's also the reason bakit ako na-bully. Besides my accent. So yun lang naman sa akin. So parang yung stereotypical na nakikita mo sa pelikula na yung nerd. Yun talaga yun, the nerd. Ako yung kinakainisa. Ako yung tipo na kapag nakalimutan na yung teacher na may exam today, ako yung magpapaalala. Ay, nako po. Oo nga. Ako talaga yung kinakainisan. Oo nga. Kasi yung pabibo. Manatig sa mga ganun eh. Oo, madami kang makakaaway nun. So, buisit sa akin yung klase ito. Ay, ma'am, di ba po may exam? Naku. Tapos yung yung may assignment, tapos nakalimutan ng teacher, ikaw yung nagpaalala ng assignment. Ay, oo, ganun ako. Nako po. Usually pag manlalamig na ako na parang sana wag niya maalala. Oo, kaya nga lalo na kung wala kang gawa. So yun, pinaalala ngayon ng Friday. Tapos the weekend, siguro naman nakalimutan din niya kasi nakalimutan ko eh. Sabay biglang magbibigay na, ma'am, ito po yung assignment ng Friday. Tapos wala na. Napawis namin. Sa'yo, Derek, pala, ano yung sa'yo? Ano yung mga memorable experiences mo nung elementary?
Yeah, actually, sobrang relate ako dito kasi public school din ako kasi Aha. ng elementary. Mm-mm. And lahat ng mga sinabi niya doon is sobrang applicable sa nangyari sa akin. And I think merong part doon na yung nasi-CR. Yung may Kasi- vandalism sa CR? Sabi nga nung isang stand-up comedian, sabi nila, mga valedictorian, hindi naalala yan. Ang mga naalala yung mga nagtae nung high school, nung elementary sa school. Totoo. Totoo yun. Sobrang traumatic nun. I think Mm-mm. grade 1 ako nun. Tapos meron ako nakain dun sa food tray na medyo hindi maganda. And sobrang kinakabahan ako nun. Tapos parang naging traumatic experience siya for me. Kasi parang every year, parang pinagdadasal ko na sana wag na maulit. Na sana yun na yung, I think, last time. I think naulit pa rin siya at some point. Pero kasi, hindi rin kasi ganun kaganda yung mga CR sa elementary schools. Kumbaga parang tipong, pagkatipong gusto mo nang pumunta ron at gusto mo nang ilabas, parang pag napunta ka na doon, parang magbabago ka ng isip na parang nope. Mm. Biglang bumalik kasi nga, Kasi ang masyadong Ang challenge kasi sa ganun, pag elementary, kung ano yung ginawa mong kalokohan, yun ang label sa'yo hanggang pagtanda eh. Lalo na yung tumae sa, Oo. lalo na yung tumae sa classroom. To be honest, kasi may kaklase ako na tumae sa classroom and hindi ko alam yung pangalan niya, pero alam ko kung ano siya. which is not a good thing. Pero yun nga, tatatak talaga sa yung mga ganun. And for me, I think ang isa sa pinaka nagustuhan ko nung elementary, grade 3 kami. Kasi every 3 p.m., merong libreng palugaw. 3 pesos lang, may lugaw may pupunta sa classroom namin, magbebenta ng lugaw. Yan, tas okay na, sold na kami doon. Tapos takbuhan pag uwian. And ano pa ba? Yung naglilista ng noisy. Yan. ay, Yan ang paborito Yan, ako yan. Nako po, sabay na nga ba. Ang paborito namin gawing dati, binubuking namin kung sino yung naglilista. Talagang intention namin magpalista, tatayo kami, tapos titignan namin kung sino yung magsusulat. Tapos ibubuking namin sa klase. Ayun o, nag ano. So far, pagdating... sa inyo na parang makapili. Kasi sa amin, talagang nakatuloy siya sa blackboard. Oo, sa amin din. Tapos, kaya minsan ako lagi yung number 1. Kaya nakakala. Kasi diba, susulat yung pangalan mo doon. And then may mga sticks kung gaano ka kaingay. Kung ilang beses ka nag-ingay. Minumultahan din ba kayo? Na parang tipong minsan, may multa yun na basta parang ewan ko kung piso ba every stick. Piso. Tapos, nakakainis doon kasi tipong minsan, hindi man ako gumagawa ng ingay. Yung tipong hash na lang yung boses ko. Pero dahil nagkukos ako ng ingay, kasi minsan hihinga na lang ako, may stick pa eh. Kasi sobrang napag-initan na ako. Pero anong tawag niya? Nung nakwento mo yan tuloy yung sa blackboard, naalala ko tuloy yung sa class officers. Di ba pag nag-nominate ng class officers, yung pinakamaingay, president. Automatic yan. Nasa libro din to ni Babong eh. Yung pinakamaingay, presidente. Yung tropa ng presidente, vice president. Yung magaling magsulat, ito ka ba, Queen? Secretary. Ito ka ba? Ay, hindi. Ay, hindi ka. Tapos, President kami. president ka lang. Ay, oo pala. Sa No? amin kasi medyo, kasi nga pabibo. So, Sabagay, medyo, president talaga, automatic. Although, kasi yung pabibo ko naman, medyo nababack-upan ko naman siya. So, ang mga visit sa akin, yung mga talagang pasaway sa classroom. Pero, pero yung mga maayos, so majority of the class pa din naman would vote. Parang alam nila expected na naman nanalo, ganyan. So, ayun. Nice. Kasi, Alam mo, dun sa sorry, balikan ko lang, Sige, dun sa sige. noisy, meron akong teacher na magaling yung stat niya. Kung sino yung laging pinakamaingay, siya yung kinukuha niya next na maglilista ng noise. kasi, kasi hindi na siya mag-iingay dun eh. Kasi hindi na siya mag-iingay. True. Tama. Yun yung strat niya. Na-appreciate ko lang yung strategy niya na gano'n. Ayos nga Galing yun eh. niya. Ayos. Buti naman walang tipong sa buhatan na tipong, hindi ko isusulat yung mga tropa ko kasi minsan Hindi pa. yung mga maingay, sila yung mga creative eh. Sila yung mga... Pero sa usually nangyayari yan pag high school or college, yan yung may Oo. tropahan. Pero elementary, walang tropa-tropa sa elementary. Wala pa. Sip-sip yung mga batang yan.
Oo. Gusto pa rin nila. Ang pinaka-importante pa din was to make the teacher happy. Parang Yes. gano'n. Yun pa rin yung mindset Happy natin ng teacher. elementary. Kasi, yun nga, speaking of dun sa class officers, kahit di natin isa-isahin, ang pinaka-kinaawaan ko hanggang ngayon is yung mga class secretary. Kasi di ba sila yung maganda yung sulat kamay. Ang problema, pag ikaw ang class secretary at yung teacher nyo tatamad-tamad, magsusulat siya ng mga notes sa Manila paper o sa blackboard. Diba? Tapos yung mga estudyante, sasabayan yung sulat niya. Tapos, yung sinulat nung secretary, isusulat niya ulit sa notebook niya, nadodoble yung sulat nung secretary. And, di ko alam kung nangyari yun sa inyo, pero sa mga schools kasi namin, yun yung nangyayari. Kaya parang, may mga kaklase ako na na-traumatize dahil doon na ayaw na nilang maging class secretary kasi sila yung laging inuutusan ng teacher, magsulat, tapos pag hindi nakasulat sa notebook, sila yung napapagalitan. Kaya ayun, aside sa ganun traumatic experience, may napalo ba sa inyo sa classroom? Ako, madalas. Ako nabato ako ng eraser. Ako lahat yata. Usually sa likod yun, maingay yan eh. Pero ano na to, high school na to, hindi to elementary. Elementary talaga medyo pabibo ko, kaya hindi siya applicable sa akin na elementary. Anong tawag ako ako nung grade 3. Kasi yung grade 3 namin, yung math teacher namin, pangalan pa lang kasi alam mong terror na eh. Kasi sinabihan na kami noon na, mag-ingat ka sa teacher na yan ha, nababato ng eraser yan. Nung time na yun, okay, so kasi kinakabahan ako, math yung tinuturo niya. Yung ba, for some reason, yung mga terror na teacher, math, ang nagiging subject nila is laging math. Which is, it makes me hate the subject more. Kasi natatakot na ako sa kanila, natatakot pa ako sa subject. So, yun. So, tipong, basta mabait siya kapag nandun yung parents mo. Pero pag kayo na lang, mo lumalabas yung nag-iibang anyo siya. For some reason. Kasi, pero nakakagulat, no? Talking about this, parang napaka-casual. Kasi sa amin, pinaluhod din kami sa unahan, pinaluhod kami sa asin dati, yung nag-sit in the air kami, na naka-extend yung kamay, tas may libro sa braso namin. All those days, parang pinagtatawanan lang namin. Pero ngayon, hindi mo na siya pwedeng gawin ngayon eh. Even before the pandemic, hindi mo na pa siya pwedeng gawin ganun. Kaya parang... Sige. Mas medyo sensitive yung mga tao ngayon sa ganito. Yeah, siguro dahil na rin sa mga parents na masyado naging protective na yes. I mean siguro hindi pa ako parent, so I wouldn't know. Pero siguro, parang maybe ayaw nilang maramdaman ng mga bata yung mga naramdaman nila nung bata sila. So parang kaya siguro mas nasabi sila naging protective. Okay, true. Siguro ako, being a parent, I've had a very colorful school experience from the lowest to the highest, Pero ako siguro, I would want my child to experience those things. Alam ko naman, meron talagang mga sumusobra. Like, meron talagang sumusobra, but it built my character talaga kasi. Yeah. Ako, naniniwala ako na halos lahat ng experience ko during my school days, yun talaga yung nag-build sa akin. Sobrang laking bagay talaga nun. From the worst experience, from the bullying that I've experienced, it did build my character. So, I know that meron talaga mga sumusobra, but I feel like those who actually condemn these teachers for doing the disciplining is medyo, I don't agree with it a lot. I mean, I'm gonna get a lot of, negative reactions from it, but I feel like it's something that has to be there. The discipline from the teachers would have to be there talaga. Part na talaga siya. Hindi na pwede maging, nangyayari kasi nagiginang malamya yung mga teachers. Not because malamya silang tao, but they are being forced to be like that. Kasi ngayon nga, yung ganung pressure na baka sumobra sila, mapagalitan. So, let's go back sa buhay natin ng mga bata tayo. Nung pag-graduate nyo ng high school, ng elementary, before stepping into high school, ano yung mga sinasabi sa inyo ng parents ninyo na parang ito yung mga may experience mo during high school? Kasi sa libro ni Bob Ong, isa sa mga sinabi niya, your journey from high school up to college, yan yung pinakamasayang moments ng teenage life mo. So,
on your part, was it legit? Legit ba yung ganong advice na pinakamasayang moments nyo in high school and college? Pero high school na muna tayo. No. Hindi talaga. Mm-hmm. Because from my experience kasi, yun din sinabi sa akin ng parents ko actually. Mm-hmm. Sinabi rin talaga sa akin ng parents ko na pinakamasaya yung high school. Although, I didn't have a dad, so it was only my mom, and then my mom, hindi kami masyadong close. So, she never really got to explain to me bakit masaya. So now that I'm older, I'm thinking it's because tsaka magkakaroon ng unang crush, or boyfriend siguro, ganyan, kikiligin ka na, ganyan ka, may mga manliligaw sa'yo, tropa, 'di ba? Ganyan din nagpo-form yung tropa. Pero kasi when I was in high school, because of the bullying I experienced in elementary, I was so different in high school. I was like, kung ako bibo nung elementary, naman ako nung high school. I aim for mediocrity, basically. I didn't want to stand out too much. I just wanted to focus on extracurricular activities instead of actual academics, But it was okay. It was fun, but I wouldn't say it was that memorable for me. It was something that I'd actually go back. Sa'yo, Derek, ano sa'yo? Yeah, so ako naman, actually yun, sabi rin sa akin ng mother ko na, high school is yung mas sobrang sayang part ng student life. Pero sobrang, ewan ko, for me kasi nung elementaries, yung medyo maingay ako in such a way na, minsan hindi ko na mapigil yung sarili ko. And na-i-transfer ko yun nung high school. Na tipong, I want to be the Kuela guy. I want to be the one who does the punchlines and natatawa yung buong klase. Parang the clown, basically, dun sa book. Pero somehow it rubs people the wrong way. Siguro, ewan ko, basta, I don't know if you know that, parang ma-feel mo na lang na andun ka sa section pero hindi ka part ng friendship ng section. Kasi lahat na nung second to fourth year, isang section na lang kami. Nagsama kami sa isang section. And I feel like I'm always outside of the group, na parang sila magkakatropa. Pero ako, parang feeling ko lagi akong nasa likod. So, yung ewan ko kung marinig niya to. Pero anyway, nung valedictorian speech, nung valedictorian namin, inisa-isa niya lahat ng mga kaklase namin, pero hindi niya ako sinama. Aray! Ay, bastos! Pero there was this weird history naman kasi between myself and the valedictorian, kasi nung time na yun sinubukan ko siyang ligawan. Pero being the lame guy that I am, hindi ako yung tipong sobrang mahiyain. Alam mo yun, parang sobrang ang pangit ng juxtaposition na tipong gusto ko maging clown, but at the same time, introvert ako na tipong hindi ko alam paano ako mag-approach ng girl. So, nung nagsabi ko sa kanya, pwede ba kitang ligawan, it's all done on the phone, which is so lame. And ngayon, after nun, hindi na kami nag-uusap. Hindi ko alam na kailangan ko pala siyang samahan sa pagkain or kailangan ko pala siyang hatid. Hindi ko alam. And yung time na yun, okay, fine, sige ganito. Tapos biglang magugulat na lang ako, one time, nagkaroon ng call, tinawagan niya ako, or tinawagan ko siya, I don't know. Nag-usap kami, tapos, ano tong pinapakalat mo na tayo na? I was like, what? Hindi nga kita nilalapitan, wala nga ako kinakausap about you. Paano mo sasabing kinakalat ko na tayo na? Parang hindi ganun. And then, so, it ended things weird for us nung second year. And somehow, parang, yung buong klase, parang kumampi sa kanya. I don't know what. Parang suddenly ako yung naging bad guy. So, nag-carry on na yun hanggang fourth year. Alam mo yung may mga episodes na, yes, nakikipagtawanan sila. But in general, parang... May ganun. That's the weird thing about high school, no? Kasi ang problema sa atin ng high school, nag-profess ako ng may crush ako sa'yo, tapos... After that, parang ang tingin mo, magbabago na yung mundo dahil nag-amin ka lang na crush. I don't know, parang there was that kind of stigma. Kasi sa part ko din, yun din yung challenge
for me, yun yung mga cringy moments ko nung high school kasi hindi naman sa pagmamalaki eh. Nung high school ko kasi, even elementary high school, may mga nagkaka-crush sa akin. Pero, second hand ko lang nalaman. As in, as much as possible, parang ang mantra ko nun, ayaw kong malaman na may nagkaka-crush sa akin kasi ang problema sa akin, dati, lumalaki ang ulo ko noon. One time, nalaman ko na may nagkagusto sa akin yung isang babae. Sadly, on my part, nag-iba na yung trato ko sa taong yun. Na dati close friend. Nag-iba, negative, positive. It's a bit of, parang nung una positive kasi wow, sabi, ay may crush to sa akin kaya pala ako kinakausap nito, parang I feel special. Pero as it goes on, parang di ko naman kasi siya gustong ligawan. Parang she felt na parang crush ko din siya, ganun. Pero never ko na clear up sa kanya yung ganun. Parang nag-assume siya. And buti na lang after nung I think a few years ago na ayos namin yung gano'n, nagsorry din ako. Pero nung high school, it was a very weird time na you can shift your treatment sa other people na ganun kabilis lang. As in, may marinig ka lang na chismis, automatic, iba na. Tapos, we were high school back. High school naman, we're still immature back then. I think that's part of the journey din. Kasi, and one of the fun aspects naman of high school is, personally, yung excitement ng JS. Even though hindi ako masyado active nung JS, pero the event itself parang hype siya kasi nga yung napapanood mo sa TV, 'di ba? Yung mga High School Musical, yung mga prom, parang masaya. Pero pagdating noon, mga nakakatawa. Expectations versus reality. yung tipong nakatoksido lahat, tapos ang sayo yung mga budots ng barangay. Kaya sabi, Hindi ko na-enjoy yung mga JS ko kasi nagbabanda ako. So, most of JS, tumutugtog lang kami. Mas okay. Di ba mas enjoy yung ganun? Oo, masaya naman talaga. Pero never ko na-experience yung isasayaw ako, ganyan. Ay, yan lang. Di ba masaya po yung JS prom pag may jowa ka? Wala As in, wala jowa. Alam mo yung sinabi ni Bob Ong na yung time na, kasi siya lalaki siya, kung kailan ka nagpapagwapo ng sobra-sobra, doon naman naglalabas yung mga pimples mo. True. So, gano'n ako. So, parang, ba naman yan? Kung kailan high school ka. Although, dahil nga nasa banda ako, medyo iba yung dating. Pero, still, yung crush ko, hindi niya ako gusto. So, hindi siya counted. So, masyado na-enjoy. Hindi ako nakapag-dress-dressan nung JS, di ba? Kasi banda kayo eh. Oo. Mga uso na Eraserheads. Oo. Nung panahon namin, mga boys like girls naman ang sa amin. Mga emo songs nung panahon namin. Emo songs. Yeah. Nung ikaw yung vocalist nun or you're playing instrument? Keyboardist. Nung panahon ko, parang feeling ko ang cool kapag play ka ng keyboard. I don't know why. Kasi meron kaming, pag may mga first Friday mass, parang minsan habang naghihintay nung sapare, yung keyboardist, magpapakitang gilas. Bigyan mo na siya ng mga song na somehow, lahat yun kinapalang niya na parang napakinggan lang, parang wow, ang cool naman. Wala. So, kaya yung sabi mong sa banda ka, parang wow, that's cool. True. Kasi yung mga ganun, hindi sa mata namin kasi never ko na-experience. Parang ang ganda ng mga nasa banda kasi parang, ano tawag niyan? You feel more involved sa mga nangyayari sa school. Ako nga dati, ang biggest accomplishment ko lang nung high school para sa akin, yung ikaw yung nagsasalita ng panatang makabayan sa microphone, naririnig ng lahat. Masaya na ako dun. Yun, kasi yung time na yun. Wala, galit sa akin mga teachers ko nun. Kasi puro ako, extracurricular. Doon tayo na-expose sa extracurricular. Yung mga clubs. Diba, high school talaga. Mga clubs. Mga clubs. Tapos, I think love life. Saka na natin pag-usapan ng love life kasi sa high school, it's very rare na kung ano. Usually puppy love lang naman yan eh. So, let's move on to college. So, ang intro sa akin ng college, or even in the book, parang college is the stepping stone towards maturity and towards your future. So, on your part, na-visualize nyo diba na kung ano yung gusto nyong kunin na course or ano yung gusto nyong marating sa buhay before stepping into college? Ako talaga isa lang goal ko kasi nalaka sa UP. So, ang goal ko lang is makapasok ng UP. Pero,
gusto ko talagang mag-music. Nag-enroll ako. Bumagsak ako. Bumagsak ako. Sa UP Sa to? UP. Oo. UP. Okay. Anong course mo? Anong kinano? Oo. Nakalimutan ko na. Basta yung ng music sa UP. I forgot the term. But, Ito ba yung mga courses na parang may quota? Kasi parang may sinasabi sila na pag kumuha ka ng course na may quota, parang less likely na makapasok ka. I'm not sure. Parang ang suggestion sa amin is kumuha ka nung course na walang quota or something. I don't know if that's the right term. Anong quota? Ang requirement kasi sa UP Conservatory, ayun. Ang requirement kasi sa conservatory, hindi ka papasok doon para mag-aral ng music. In a sense na para matuto ka. Pag pumasok ka ng conservatory, expected nila marunong ka na. Pagpasok ko ng pagpasok mo ng, although ngayon kasi, nowadays, meron ng prep ng conservatory Pwede ka nang mag-prep. Dati kasi during my time, walang prep ng conservatory. So, pag audition mo sa conservatory, pag enroll mo, dapat talaga, ina-expect nila meron kang 2 ba o 3 instruments na nababasa. They expect you na may basics na ng pagbasa ng nota, ganyan. So, medyo mahirap talaga siya. So, during those times, sobrang hirap talaga. Nakapasa ako ng UST, but I really wanted to go UP. So, gusto ko sana mag-law, kaso alam kong sa capacity ko, hindi ko matatapos, and I hated math. Yung pre-law na nakita ko during that time that I wanted was pol-sci. So, hindi pa rin siya mag-work. So, I took the easiest way. Nag-psychology ako. Wow, easiest na yun, Easy lang sa akin yung psych kasi parang, ano ko naman sa sarili ko, ano yung saan ako nag-excel. So, I took psych. And then, yun na yung, doon na nag-start yung journey ko. Sa Pero college. during those times, pa din, nagbabanda pa din ako, nag-theater pa din ako, because I actually genuinely thought that's where my life was heading. Sa entertainment. Oh, nice. Apparently not. So when you told me that the college is your prep to the future, it is somewhat true. But kaya sobrang pressured yung mga tao ngayon because they feel like if they failed this part of their life is over, which is not true. True. Sa'yo, Derek, ano yung sa'yo? Ano yung mga preparations mo? Ako naman kasi nung high school pa lang, medyo na-expose na ako sa mga computers. Kasi nung 4th year, actually nung vacation going sa 4th year of high school, part kasi ako parang candidate na ako for a CAT officer. And dahil doon, lagi kaming tumutulong sa mga teachers sa enrollment. And yung sa akin, napunta ako dun sa IT, sa paggawa ng mga ID. So, magtitake ng picture ng mga estudyante, tapos ika-crop mo yun, tapos nalagyan mo ng background, and then lagyan mo sa ID. So, and then yung somehow dun ako napunta sa computer world na tipong, may issue na hindi gumagana yung mouse ng isang computer, tingnan mo yun. Okay, so alam ko na paano siya i-debug. And then doon ko na-realize na, baka parang gusto kong kunin to. And ganun din yung progression. So, nagpunta rin ako, nag-take ako ng UPCAT, UP College Assessment Test. And then, yun ang kinuha kong subject, computer science or something. Basta. And then, sabihan na ako ng ibang mga kasama ko, yung sinasabi ko na may quota yan, hindi ka makakapasok yan. Pero, I took it anyway. And then, yun nga, hindi ako pinalad. And then, nag-take ako naman sa UST. Nalaman ko na lang na pumasa ako sa exam na eligible ako for an interview a week after nung schedule ko ng interview. yung sulat dumating a week later. Tapos, ang nakakainis noon kasi diba check mo sa website kung pumasa ka Kaso hindi naglo-load. So, wala akong way to find na, to proactively find na, pumasa ka pala. Ganun. Hanggang sa, yun, kaya ako napunta sa Mapua na, yun, so far naman, IT, I think I would like to say na totoo naman na talagang dun din ako pumunta eventually. Pero partly din dahil sa experience ko nung high school na parang
I wanted to prove something na tipong kasi nga 'di ba, I'm an outcast. So I somehow I felt like I'm an outcast, not necessarily true probably. So parang feeling ko meron akong kailangang i-prove. And gusto ko sana yung pangalan ko lalabas dun sa high school, yung pagdadaan ka ng school, sa school nyo may pangalan dun na congratulations to our alumni, ganun. Gusto ko surat yung pangalan ko dun. Kaya parang yun, so parang somehow I feel like wala akong plan na mag-fail. Kailangan kong mapa-work to kasi gusto kong mapalagay yung pangalan ko dun. So I don't know, siguro nakatulong din yung motivation na yun somehow kahit na mali. At least nagpursige ka pa rin sa course. Kasi sa akin, I think, ang original na course na gusto ko sanang kunin dati sa Bicol University. Kasi sa Bicol University, parang sa Bicol kasi, yun yung parang UP ng Bicol na magandang quality, at the same time, mura. So, sinabi ko sa magulang ko, Pama, ang first choice ko, kasi, di ko lang sa inyo, pero I think, before entering a university, sa choices, may first choice ka na course and may second choice ka. So, ang first choice ko, nalagay ko speech and theater arts. Ang second choice ko, broadcasting. Nung inopen ko yung sinabi ko sa magulang ko, ito yung gusto kong kunin kasi parang nung high school kasi, part ako ng theater arts, tapos parang gusto kong mag-perform on stage. Parang ganun. Parang I want the spotlight on me. Parang ganun ang style ko. Yung parang katulad sa'yo, Derek, na extroverted ko, no? Pero deep inside, introverted pala. Yeah. Parang ganon. I want to stand out at the same time I want to be shut out. So, sinabi ko yun sa magulang ko, as in grabe yung discouragement sa akin kasi tinanong nila ako, bakit gusto yun ang gusto kong kunin? Tapos ang sagot ko sa nila, tandang-tanda ko pa yun Pama, gusto ko mag-artista. tapos yung sa kasi, yung sa PBB kasi, parang yung college days namin or before ako mag-start ng college, 15 years old ata ako. Yun yung hype ang PBB. As in, yun yung peak na PBB na yung tipong pag may mga text contest ang PBB na pwede ka maging potential na housemate. Sinalihan ko yan. Kumastos ako ng 50 pesos na load. Sumali lang dyan. Tapos may auditions. Hindi ako pumila sa auditions kasi parang nung nakita ko yung mga pumipila na ang kaganda, mistiso, umurong na ako. Tapos, yun nga, discourage ako ng parents ko kasi I apologize sa mga makikinig na ang major ay speech and theater arts or broadcasting. So, sinabihan nila ako na walang future daw ang course na yan. If you take that course daw, mamamatay ka sa gutom dahil walang kukuhang company sa'yo. So, pinapili nila ako ng iba yung pinapili sa akin. Ang pinili ko is sociology and education. So, since sa part ko naman, ako yung tipo ng estudyante na kahit hindi mag-aral, mataas ang nakukuhang score. Thank God. Tinake ko yung sociology and nakapasa ako without much review doon sa entrance exam. So, parang sa college, na-appreciate ko na yung course na sociology. Kasi nung time na yun, wala pang psychology sa university namin. So, no choice ako. Sociology yung pinakamalapit. So, I took up sociology. The course was fun. The course was good. Pero I cannot say that, mamaya pag-usapan natin yun. Pero nung time na yun, never ko in-imagine that was the stepping stone. Parang sinabi ko na, ano lang to, part lang to bago maging artista before stepping in sa first year. Pero nawala yung ganong mindset ko nung nag-college na ako. So parang this will lead up to my next question. Dagdagan ko na lang yung story after this question. So, were any of your expectations shattered the moment na nag-start na kayo ng college journey ninyo? Any expectations before entering college na parang nasobra, parang sa feel nyo na mali yung expectation nyo or sumobra kayo? Hindi siguro expectations, pero kasi nga during elementary and college, high school, kahit naman hindi ako ganun kapabibo, I was still always the top sa class. It's just in my nature And iba kasi kapag yung bata ka pa lang, mahilig ka na magbasa ng libro, marunong ako mag-English. Pag kasi during that time, pag magaling ka mag-English, automatic minsan matalino True. Yeah. During elementary and high school, I was always the pinakamatalino or at least one of them. Pagdating ko ng college, hindi na.
pagdating ko sa UP, pare-parehas na lang kami matatalino. During high school, I was one of the more outspoken person. Kahit yung mga pagkailangan ko i-call out yung teacher, kino-call out ko, nangangatwiran ako sa teacher. A lot of high school students wouldn't do that. Di nila gagawin yun kasi takot sila eh. Kapag lang talaga medyo malakas yung loob mo, ganyan. So, isa ako sa mga ganon. During college, lahat ng tao sa UP ganon. So, parang during college, I was no longer special. I was just a commoner. If not even a commoner, baka I was below the food chain pa nga eh. Kasi ganun talaga yung mga tao doon. Siguro doon lang ako medyo nanibago kasi sanay ako na sa akin laging spotlight whether or not good or bad man yan. During college, it wasn't like that. Everyone was may paninindigan, may paniniwala, matatalino, lahat sila ganun. So ganun yung nangyari sa akin sa UP. Sa'yo, Derek, ano yung sa'yo? Sa akin naman, I think ang expectation ko talaga nun is yung dahil IT yung kinuha ko, alam ko na yung math mas mahirap. Kasi lahat yan mga tapos pero nung time na yon parang dahil nga andun ako sa point na gusto kong patunayan na I can do this. Parang I faced my fear na wala akong pakialam kahit mahirap yan. Kailangan ko mag-survive. And for some reason, nag-survive ako. Parang hindi ko alam kung dahil magaling din yung teacher or yung professor. Kasi parang mas naiintindihan ko mabuti. Parang may clarity yung mga tinuturo nila. And actually, nung high school ako, hindi ako achiever. Hindi ako naging part ng top 10 nung after na nung graduation na. Hindi ako honor student. Pero somehow, lumabas yung, siguro, I think doon ako nag-develop talaga nung time na yun. Actually, nung time na yun, tinatawagan nila akong P4. I don't know if you're familiar with the Pentium 4 na processor sa PC. Kasi may mga stickers na binibigay yon. And yung sticker na yon is nakalagay dun sa isa sa mga calculators ng mga kasama ko. May mga certain exams kasi na tipong may mga certain exercises na tipong solve this problem. Yung first 5 na makakasolve, merong +5 or +10 sa susunod na quiz. Lahat kami nagko-compute. Ngayon, ang strategy kasi ng professor is nagkukwento siya habang nagko-compute kami. So yung iba na di-distract. Ako nung time na yun, alam ko na kung yung ginagawa mo. So, sinosolve ko na and nagugulat sila lahat kasi parang, ba't ang bilis mo? Parang, ano naman yan? Hindi nila alam, kaya lang mabilis kasi lahat kayo nakikinig sa kwento niya. Ako nagsosolve. And yung time na yun, may isa kong classmate na may sticker siya ng Pentium 4 sa compute sa sa calculator niya. And sabi niya, parang Pentium 4 ata ang utak nito. Parang ganun. Kasi apparently that time, sobrang bilis pa nung Pentium. P4. So, yung Pentium 4. So parang, kasi P4. Hanggang sa nag-carry over na yung pangalan na yan, yung P4 na yan, hanggang nagtatrabaho na ako. And siguro, ewan ko kung darating tayo sa point na pag-uusapan natin yan. Pero, yes. So, dumating ako sa point tipong pagod na akong magpaliwanag, magkwento kung bakit P4. So hopefully this podcast, kapag lumabas to, sasabihin ko sa mga... wala na hanggang mo yung podcast. Wala na Supportan mo yung podcast. True, kasi on that note din, parang it's another shocking thing din sa akin nung college. Kasi nung high school, parang gusto ko mag-stand out in a way na yung attention lang sa akin. Tapos parang it's all about me, yung attention sa akin. Na-challenge yun bigla nung college ako kasi in a plot twist of events, naging officer ako. For the first time, naging akong college president ng first year, yung NSTP. Nung time na yun, ang daming estudyante na ang handle nung ganun. So I never expected na nanalo ako nun. And during those times, parang doon ko na na-appreciate na the attention should not be focused on me, but I should be focusing my attention dun sa iba. Yun yung shift sa akin nung college days. And yun, nakilala ko yung girlfriend ko that time, which was fun. It was fun while it lasted. So during college, expectations ko, I fell in love with the course. I fell in love with sociology. But at the same time, nagkaroon kami ng falling out with other teachers. Kasi may mga teachers talagang sa college pala, mas nakaka-frustrate. Kasi di ko alam kasi nung elementary, tuwang-tuwa tayo pag walang pasok.
high school, tuwang-tuwa din tayo pag walang pasok. Pero pag college, pag walang pasok, nakaka-bad trip. Pag hindi nagturo yung teacher, mas nakaka-bad trip. I don't know if you felt that way, pero during college, that was one of the most frustrating things na encounter namin. Yung wala kaming pake. Kasi di ba nung ang transition natin ng elementary, pag nag-walkout ang teacher, takot tayo. Pag nag-walkout ang high school, pag nag-walkout ang teacher, takot pa rin tayo. Pero pag college, pag nag-walkout ang teacher, wala. Okay lang. Basta magturo kasi ka. the exams, wala kasing magbabago dyan Same pa din yan. Oo. Kaya nga diba, sabi nila yung college daw, pahayaan ka lang ng mga prof mo yan Which is true. Sa exam. Mm-mm. Yeah, sa Which is exam, true. ganun pa din. You just have to do it by yourself, right? Mm-mm. Kasi di ba pag high school, same lang. pag high school elementary, halimbawa if a student is failing, yung teacher talagang tututukan ka. What's wrong with you? What's the college, matter? wala. Pero pag college, wala. Ayaw mong pumasok, diwag. Doon ko na-experience yung ganong leniency culture na nung tinanong ko sa parents ko bakit ganun ang mga teachers ba talaga yung mga yan, and sabi ng magulang ko, that's part kasi once you jump into the workplace, talagang yun ang environment na ma-experience mo kasi yun naman talaga diba? So, that's true. kasi ano tawag niyan, we are so focused na sa ideals natin after we graduate or kahit nga ngayong college na since naging spoiler alert, naging teacher ako ngayon sa college, nakikita ko yung mga idealism ng mga bata, and it kind of reminded me on the idealistic standards na meron ako nung college, and everything was shattered nung nagkaroon ako ng trabaho. As in Totoo yun. As in, there are a lot of pag na-realize mo ngayon, even nung high school, kasi pag high school ka, nag-start ka nang magkaroon ng sarili mong ideas and hopes for the future and what you wanna be. Sobrang akala mo yun na yun. Sobrang akala mo yung friends mo ng college will be your friends forever. True. Akala mo yung fun you had in college would be the best you will ever have. But pag nag-start ka na mag-work, yan nga, just like what you said, echoing what you said, it will shatter lahat ng paniniwala mo talaga. That's very true. But I would agree with that na ako, masasabi ko talaga na college prepped me a lot for the real world. Mm-hmm. Yan talaga yun. And I think dito rin gusto ko idagdag kanina yung sinabi mo, Queen, na sa elementary dapat hinahaya natin yung teachers to discipline the students kasi nga I think it also helps yung building character and nade-develop yung sense nila na hindi sila laging tama, na hindi sila laging kumbaga hindi ko mo nag-participate ka lang meron ka ng you succeeded in something. Kumbaga parang there's always this concept of failure. Mm-hmm. And even actually ito rin kasi parang nasanay tayo nung mga mga elementary and high school na lahat ng knowledge is laging spoon-fed. And yung nga sabi mo nga PJ nung tayo ay nag-shift sa college, parang suddenly parang hindi pwedeng ganun. Parang you have to reach out for that fruit na parang kailangan ko to ganyan. And I think hindi rin natin masyadong nag-gets, or ako hindi ko rin masyadong nag-gets siya nung nagtatrabaho na kasi parang feeling ko parang promotion, it always has to come at some point. Parang kahit kung ilang years na ako sa trabaho dapat ganun. So parang parang hindi ko alam na parang kailangan ko palang abutin yun, kailangan ko palang may kailangan akong gawing ng work for kailangan pagpaguran talaga kasi yun syempre di mo naman as a part naman natin that time, di mo naman maiwasan na maging idealistic kasi we're still teenagers, di ba? Parang yun nga, may destination tayo kasi parang kinokondisyon na rin tayo ng society na dapat graduate ka ng college, after college may trabaho ka, after may trabaho ka na may pamilya ka na dapat. I think it was conditioned primarily sa kultura natin na kaya ganun. So That's true. Isa sa balikan natin si Bob. Nakalimutan na natin. So Si Bob. kasi parang sa story din ni Bob during his college days, doon niya rin appreciate yung love niya and passion for writing. 'Di ba? Na eventually nadala niya nung naging teacher siya and until maging author siya. So let's proceed doon na sa graduation. Let's say graduate na tayo ng college. Ano yung mga passions na nabuo nyo nung college days na nadala nyo after you graduate?
Ako, ano pa din. Kasi siguro yung passion ko for music. Mhm. Pero kasi I've had this naman ever since high school. Pero nag-college kasi ako, mas medyo, kahit na hindi yun yung naging course ko, mas medyo may mga nakilala ako who has the same passion. Mhm. And during nung high school ako, wala naman ako masyadong magagandang gamit. So nung college ako, may mga na-meet ako na meron silang magagandang gamit. Pero more importantly na up until this time, kasi right now wala naman ako sa music eh. I mean, from time to time kumakanta ako sa CR, pero that's my concert nowadays. Pero more importantly, ang nakuha ko talaga during college days ko is seeking for what I think's right. Mhm. Kasi everyone in UP has their own opinions. And during this time, hindi pa, may internet na pero wala pang Facebook na lahat ng opinion na and lahat ng tao matapang. Mhm. Because alam mo naman online, di ba? Lahat naman, So, back in my days in UP, I've learned na when you feel like you're right and alam mong may ipinaglalaban ka, stand up for it. Mhm. And it helped me along the way sa buhay ko up until now. But, yun, siguro after ng college natin i-discuss, na-realize ko din na hindi lahat ng pinaninindigan mo, na feeling mo tama. Mhm. And there's always a right way or proper way to do it. But, yun nga, the fact na kailangan kong manindigan for what I believe in, it's something that I got during my college days, and it's a very important part of my life now. Okay. Sa'yo, Derek? Yung sa akin naman, I think mula nung sa college, parang natuto ako nung sa pagiging yung resourcefulness na tipong hindi lahat isa-serve sa'yo na silver platter. You have to figure it out. Mhm. Nagsimula lang siya, figuring out paano magko-code, anong gagawin, bakit nag-error, something. And then, nagtatrans siya into something else na tipong, before you ask, try to figure it out first, ipakita mo na may something na nag-effort ka before ka nagtanong. Next year, simula rin to dito sa, siguro upbringing din sa family. Kasi tipong, Mhm. sabi nila, wag ka maghahanap gamit ang bibig, gamitin mo yung mata mo. So, siguro parang doon nagsimula lahat. So yung college, mas na-develop yon hanggang sa, kaya minsan pagka nasa work din, parang hindi ako naniniwala na, well, I'm lucky if, someone would help me. I mean, I will be thankful for that. Pero, maraming times na kailangan talaga ikaw yung maghahanap for yourself. Okay. Kasi when it comes to those kinds of things, nung college talagang diyan talaga ma-reaffirm na yung mga gusto mong gawin, 'di ba? Kasi yung high school, elementary, usually na-face out yan eh. Kasi sa akin nung college din ako ata, I discovered na masaya pala mag-reporting sa unahan. Alam niyo yun, yung tipong I had this weird talent, skill ata na sa pag may mga group projects, 'di ba, may isang magre-report, may mga ibang mag-e-effort for research, 'di ba? So, sa part ko, pag ako ay naging member ng isang grupo, hindi ako usually tutulong sa pagsulat sa Manila paper, hindi ko sila tutulungan. Pero 5 minutes before i-report 'yon, ibibigay sa akin yung mga topics na i-report. I can discuss it instantly. Kaya parang napagkakamalan naloloko ko yung mga teachers ko na parang nagbumukhang well prepared yung topics even though I only studied it 5 minutes before the presentation. So parang on that part na-appreciate ko na-discover ko na I have this passion for speaking, for turning complicated ideas into simple concepts. Kasi in sociology kasi sa part ko, tamad ako magbasa ng very confusing, convoluted na mga libro ng mga sociologist. Even in psychology, di ko lang kung makaka-relate si Quinn dito. Kasi if you will read books on philosophy, sociology, psychology, yung mismong gawa ng authors, ni Sigmund Freud, August Comte, pag binasa mo siya as is, napaka-complicated.
As in, duduguin ka. Duduguin ka. Pero ang ideas lang palang minimin nila is very simple. So parang, yun yung nabuong passion sa akin na turning complicated ideas into simple thoughts para maintindihan ng mga classmates ko ng mas madali. So, when I graduated, parang yun yung naging standard ko in finding a job. Hindi naman sa minamaliit ko yung kasi tinuro to sa amin nung parang career orientation, yung selecting your career choice, chucho. Parang tinamad nag-skip ako ng class para mag-attend lang ng ganun kasi ang habol ko lang talaga yung pagkain tapos nandun yung jowa ko that time. So, pero nagsalita yung speaker doon na sinabi niya na one of the things daw na before applying for a job is you need to set some certain standards for yourself kung ano yung trabaho gusto mong tahakin. So parang yun yung tumatak sa akin. Kaya nung naghanap ako ng trabaho, ang hinanap kong trabaho is something that is related to training, to teaching. At that time, hindi ko pa gusto maging teacher. So parang doon ako nagsimula. And yun yung nahubog sa akin nung college. So let's go back to the book. Parang ito kasi yung highlight nung book ni Bob Ong na sadly hindi to na emphasize nung pelikula. Oo nga eh. Kasi ang focus kasi nung pelikula kay Jericho Rosales, nag-focus sa love life ni Bob Ong. Oo. Actually, to sa tola, hindi ako masyadong happy dun sa film. Diba? Parang hindi niya nabigyan ng justice. Hindi niya justice pa. ng justice yung libro. Like, how we appreciate the book. Na parang habang binabasa mo yung libro, naaalala mo nung bumibili ako ng mangga, nung grade school ako sa labas. True. At tumataya dun sa yung sisiw. Yung may diba? sisiw. Yung sisiw. Hindi ko naramdaman. Habang binabasa ko yung libro, ramdam ko eh. Niromanticize kasi. Ang problema ng pelikula, niromanticize na nag-focus lang tayo doon sa love life ni Bob Ong na kung sa libro, halos hindi niya pinansin yung sinabi niya lang na heartbroken siya. Yun lang. Ang nangyari sa movie, di ba? Pumunta ulit si Jericho sa reunion. Teacher na siya. Mm-hmm. Eventually, yung babae na yon sa ending ng movie, hindi rin lang naman yung nakatuluyan niya sa libro. Kaya, spoiler alert sa mga makikinig. So, ganun. Hindi ko talaga naramdaman. Like, it wasn't even, if you guys have you guys read the other books, right? I'm sure you guys have. Yung ibang books. If you've read ng ibang books ni Bob Ong, the way that this movie was made, nung ginawa siya, hindi mo mararamdaman na Bob Ong siya. Oo, hindi. As in, hindi. Awan ko, hindi. Di ba? Kasi ako, pag nagbasa ako ng libro, tapos kunwari, kahit sabi, and totoo kayo for sure, may nabasa na kayong libro na parang si Bob Ong ang nagsulat. If you've read books ni June Cruz Reyes, it's very Bob Ong. So, nung pinapanood ko yung movie, sabi ko talaga sa sarili ko, it's like hindi si Bob Ong yung nagsalat nito. Hindi nga. Yeah, I think kasi nag-focus doon kasi alam nila commercially mas magiging viable yung movie. Totoo. Kasi ang fan, kumbaga if you grab the percentage of the fans nung books as compared sa majority na manunood, supposedly, mas malaki pa rin talaga yung mga hindi naman nagbasa. So they had to accommodate. Yes, for the sake of the hype. Kasi hype na hype yung libro na yun eh. When it first came out. It's sad. Like, it's sad when you do that. Because parang nakaka-disappoint lang. True. Kasi, I think dito napapasok yung main conflict nung libro. Kasi, sa mga hindi pa nakakabasa ng libro, ang center conflict na nakakabasa na pala ako is that madaming trabaho ang pinasukan si Bob Ong. Nagtagalit siya sa iba't ibang trabaho pero he was lost. He was still lost. Nag-teacher siya, which is masaya din daw. At the same time, na-frustrate siya kasi parang hindi rin yung gusto niya gawin until such time na pinursu niya ulit yung writing. Na doon niya na nakita yung sarili niya. Yun yung conflict. The self-discovery na hindi tinakil ng movie ni isang beses. Ni isang beses, hindi na-highlight yung conflict niya sa sarili niya. And yun ang i-highlight natin sa episode na ito. So, on your part, Queen, ano na ang trabaho mo ngayon? Are you happy? And paano ka napunta sa kung ano ang trabaho mo ngayon? Yes.
first and foremost, never ko nagamit ang aking degree. Right now, I am a statistician. Nasa mundo ko ng analytics. Mhm. Ang layo, di ba? Super. I'm one of those people na masabi ko na happy with what I'm doing. Mhm. Like, I'm lucky where I'm at. Kasi nasa esports ako. So, paano ako napasok sa trabaho ko? Basically, nag-start ako sa call center after I graduated. Call center ako bumagsak. Kasi dun yung malaki na sweldo. Pero during that time, nagbabanda-banda tsaka theater pa din ako. And then, when I got into the management, not executive level yet, when I got to the management level, I started doing analytics, self-study, took Six Sigma, from green to black. So, built talaga yung career and yung skills by myself. And then, nagkaroon ng opening si Tier 1 Entertainment for analyst. So, I took it. And then, doon na nag-start. Yung career ko. I realized I wanted to create my own. So, I started my own company in esports, which is an all-women's tournament kasi walang pambabae na tournament during that time. And then, at the same time, I'm still doing that. At the same time, the same company that finances my tournaments took me in and hired me as a data analyst for their financial wallet. So that's pretty much, that's pretty much how it works. None of those has the, yung degree ko papasok. Pero at the same time, sa totoo lang, malaking factor ng buhay ko and ng skills ko and ng career ko, nandun talaga yung mga natutunan ko as sa psychology. Kasi doon ko natutunan talaga yung pagtrato ng tao, 'di ba? Paano mo i-handle yung mga tao. So, talaga yan, it's connected talaga siya lahat. Hindi siya, I wouldn't say nasayang siya, connected pa rin siya. It's still something that I know there's a reason why I took it. Pero nung time na yon, to follow up, did you pressure yourself to find a job na related sa tinapos mo? Sorry, napuputol. Sige. First I did. Mhm. At first I did. Mag-guidance counselor, ganyan. Mm-mm. Pero kasi during that time, it was more of survival rather than pursuing my passion. And the truth is, I wasn't very passionate about my course naman eh. It was something that I took because I wanted to be in UP and I just wanted to get out right away out of college so that makakapagtrabaho na ako. I just really wanted to get something from UP. Talaga. Kaya ako siya kinuha. Kasi ang gusto ko naman talaga mag-conservatory eh. So, not really. When I graduated, I had a lot of personal things going on with myself and my family and we needed money right away. So, call center was the easiest option. Tapos parang doon na siya nag-evolve na syempre you were not happy with the call. Alam ko rin na experience ng call center. No. You were happy. It wasn't like that. Actually, I was happy. A lot of, and I was looked down on ng mga classmates ko, ng mga kabatch ko. Kasi medyo, alam mo naman sa UP eh, medyo nandun pa din yung mga elitista, ganyan. Di naman lahat, pero meron pa rin na parang nag-UP ka, tapos magko-call center ka lang. And during that time, they all thought na call center is pang bobo na trabaho. Kasi parang sasagot ka lang daw ng call. Nowadays mo na lang makikita or recently, nung mga may historical data na sila, doon mo na lang ma-realize na, no, it wasn't all that. There's so much emotion and energy and skills and passion and knowledge for you to get to answer a call and talk to another person using another language, right? Yes. So, call center wasn't something that I hated. The truth is, I built my whole career in the call center industry. I'm one of those call center maybe. Because dyan ako nagpaabot hanggang management level ko. When I reached the management level and I feel like I had enough in my profile,
to go somewhere else, dun lang ako nag-start. And then, syempre, I didn't stop learning. Me being me, I would continue studying. I took data science courses. I took Six Sigma courses. So, syempre, meron ka pa rin self-investment. But the basics of management, the basics of leadership, the basics of people skills, I got it sa call center. I'm very passionate about people in the call center because it built me basically. Okay. Tapos yung parang na-reinforce na rin yan nung pinagdaanan mo ng as a psychology major. Okay. Yes. Which is Totoo very talaga yun. anong tawag niyan? Which is very different from Bob Ong. So pero mamaya balikan na natin yan. So sa'yo, Derek, ano yung mga pinagdaanan mo? Kasi nung ako ay pumasok sa, I was lucky enough naman na IT-related yung course ko rin naman. Yung IT-related din naman yung job na pinuntahan ko. At that time, kasi parang usually pagka-graduate ng mga kasama ko, lahat kami tinatawagan ng mga maging technical support representatives. So basically call center. Pero ako nung time na yon, ayoko maging call center, hindi dahil sa minamalit ko sila, but because of I'm very introvert. Sobrang takot ako makapag-usap sa tao ng one-to-one, one-on-one. And feeling ko rin kasi since hindi ganun kaganda yung English speaking skills ko noong time. So I was like, harap tayo ng iba, parang So nung talaga gusto ko talagang maging network engineer. So basically yung mga tinatawagan natin pag nagagalit tayo sa PLDT or sa Converge. Yun yung mga tao na nandoon sa likod na nag-handle ng infrastructure. Kaso, hindi ako tinatanggap kasi pretty much parang gusto nila pagka mag-apply ka, it's either certified ka or meron ka na experience. Kasi sa IT, hindi siya katulad ng ibang degree na kailangan mo mag-take ng bar exam, board exam para magkaroon ka ng title. No? So sa amin, parang sa IT, parang mas kailangan marami kang certifications. And at that time, hindi ako nag-take ng certification kasi kinakabahan ako baka bumagsak ako. Kasi kailangan, may bayad kasi yan eh. So pag nagbayad ka, kailangan ipasa mo. Hindi, sayang. Eh nung time na yun, parang nag-assume na ako na babagsak ako kahit na alam ko naman yung mga pasikot-sikot. And hindi ko tinake. And yun yung naging ko na parang mali pala yun na you have to be certified if you want to be qualified. And alam ko na sa panahon ngayon may mga certificate, may mga kilala akong certified pero hindi qualified, pero kasi on paper yun yung tinitingnan. So kahit pa sabihin mo hindi ka magaling or hindi ka qualified, kung certified ka, parang somehow meron silang nauuna sila for some reason. And so yun, pumasok ako as a programmer against my wishes kasi ayoko talaga maging programmer at the start. So ang nakakaano dito is IT talaga is very it's an always evolving course of focus of study kasi yung wala akong inaral nung college na na-apply ko dito other than yung basics lang ng programming, pero kasi yung mga basics ng programming nag-iiba yan per specific language. So yung pinag-aralan ko noon, hindi ko na-apply agad kasi tinuruan kami ng bagong language or rather a lumang language. And siguro parang doon na lang nag-progress from there. And then nag-shift ako. I was lucky enough na nag-shift ako from being a programmer into an infrastructure guy, technical architect, na somehow related dun sa gusto ko na nagkakalikot at nag-aayos sa likod sa back-end. Kasi nga't ayoko nga makapag-usap sa tao. Pero somehow, na-force pa rin ako makipag-usap sa tao. Like, minsan, may mga times na tipong mag-email na lang. Sige, email na lang natin kasi isang question lang yan eh. Pero gusto pa nilang mag-call. Parang, pwede bang wag na tayo mag-call? Kasi pwede naman mag-email. So, o kaya mag-Slack, mag-message na lang tayo. Parang ganun. Pero, napapush ako to talk to people. Siguro, sobrang opposite ako ni Queen. Kasi ako parang tipong, dito na ako sa likod, I'm just gonna type, Pero, napaforce ako kaya siguro at some point, siguro kung hindi rin dahil sa trabaho ko, baka hindi ko rin kayo nakakausap ngayon or baka nakapatay ngayon yung
yung webcam ko kasi ayoko nang papapakita. Pero alam mo yun, parang somehow naturuan din ako. Yun siguro yung na-develop sa akin na somehow kailangan matuto ka makapag-usap sa tao kasi yan yung isa sa mga skills na hindi siya specific lang sa IT or anything, you know. It's habang nabubuhay ka makikipag-usap sa tao eh. So yun, natuto ako doon. So yeah, I think naka-help din yung kasi sobrang hiyang-hiya talaga ako kahit yung time na yung nga sabi ko yung P4 yung nickname ko, na nung nagsusulat ako ng mga application forms sa ibang companies, hindi ako naglalagay ng kahit na nung nicknames. Somehow dun sa isang company na naglagay ako ng nickname, big deal sa kanila yung nickname, na yun yung tawagan nila. And so somehow natatak sa akin yun hanggang sa lahat ng tao tinatanong ako, bakit P4 ang name mo? Ganyan. And sobrang hiyang-hiya ako, pero sige, fine, kwento ko na lang, ganyan. And na-develop din yung communication skills ko, pero somehow, nag-move away na rin ako dun sa name. Kasi nga parang sobrang tagal na nun. Sabi ko, wala na, P4, ano na yan, obsolete na yan. Huwag niya nang pansinin niya. So, kaya naging ano na ako, nagbumalik ako dun sa childhood nickname ko, nag-direct. And yun, so, it's, somehow, yun yung nakikita kong naging improvement ko since college, high school na tipo kahit konti nakakapag-usap na natututo na ako makapag-usap sa tao at makinig. Yeah, basically. So same follow-up din kay Queen. Are you happy kung asan ka na ngayon? Derek, masaya ka na ba? Kala ko Queen. Masaya ako sa ginagawa ko basically because napipick kasi lagi yung interest ko na or curiosity ko to make things work, na bakit ganito to, bakit may pumapalyang something sa makina, parang gano'n, na minsan hindi ako makatulog kasi alam mo na tapos na yung work pero andun pa rin yung utak ko. Pero yun, so parang na-enjoy ko yung gano'n kasi tumatakbo pa rin na parang kailangan ko matutunan to para malaman ko paano siya nag-work, paano ko siya aayusin. So in a way, yes, masaya ako. Siguro, kung meron man akong babaguhin, siguro yung working hours. Kasi, or maybe yung attitude ko towards work. Kasi, ang problema kasi sa akin is masyado ako nag-focus sa work in a way na meron pa palang, there's more to life than work, apparently. Hindi ko alam. Na, hindi lang ako basta dapat nag-work lang. Na parang, alam mo, sa totoo lang 15 years of my IT career, hindi pa ako masyado nakakapag-outing. Ewan ko, ngayon ko lang na-realize kung gaano kahalaga yung mga outing na hindi ko sinamahan. Tipo, nakapunta kayo ng Cebu? Nakapunta ako ng Cebu dahil sa work. Mga ganon na tipo, ngayon ko lang na-realize ko, parang gusto ko magpunta sa mga ganito. Yung mga kabatch ko, lahat sila, gusto nila ng mga ibang bansa. Ako, gusto ko munang maging sa domestic, sa Philippine Islands kasi nga sabi ko hindi pa ako nakakapunta. Sila, nakapunta na kami diyan. So yun, parang isa sa mga pinanghihinayangan ko. Although, I mean, wala man regrets. It's just that, you know, sometimes naisip ko lang na siguro things would have been different kung na tinignan ko rin yung other side of life, hindi lang ako nag-focus sa work. Okay. Kasi parang to add to your stories din, which is very napaka-varied ng mga kwento natin kasi so sa part ko yun nga, like I said then, parang ang standard ko is with finding a job yung makakapagsalita ako, makakapagturo. So nag-apply, the first job I had was a trainer, yung sa cellphone company. Alam niyo yung mga nandyan sa mall nagbebenta ng mga cellphone, diba, yung nagde-demo sa inyo. So my job was teaching them how to sell. So parang it's always exciting na mag-create ng mga sales tips kasi nag-start din ako as promoter, nagbenta din ako, tapos nagtuturo na ako magbenta, tapos nagmo-motivate ako ng mga promoters na walang benta, paano sila ma-improve yung sarili nila. And it was a very fun experience. Yun nga, doon din ako naka-travel dahil sa work. So eventually, it became so stressful. Di naman nata stressful. It became so linear na lang sa akin na parang wala na I don't see any growth. I don't see any growth para sa part ko. Kasi
yung na-applyan ko palang trabaho as a trainer, isa na yung sa mataas na position that is above supervisory level. Kaya nagulat ako, na-hair ako kasi ginamit ko yung course ko. And kaya thankful din ako sa sociology. Same with Queen sa psychology kasi sociology ay na-discipline din ako how to talk with other people. Yung paano makipag-usap sa mayayabang, paano makipag-usap sa mga alam mong malamya, paano makipag-usap sa alam mong mga hindi alam yung mga malalalim na words, how to simplify your words. Natutunan ko lahat yan through sociology. So, thankful din ako. And, hindi sa akin pumasok sa utak ko na magturo ng mga estudyante na profession ko ngayon. So, kasi parang, yung mama ko kasi nasa academe, papa ko is community organizer. Parang, nape-pressure, parang on my part, nape-pressure ako na kailangan ko mag-create something that is bigger than, kasi yun nga yung image ng dalawang yun, napakakilala sila, and ayoko naman na ang identity ko is dahil lang siya shadow ng magulang ko na uy si ganito magaling, si papa mo magaling, si mama mo magaling, ikaw ano ka na. It's stressful, that was stressful. Tapos nung time na yun na-realize ko na I have so many failures in my life from high school. Marami akong sinayang na opportunities, marami akong sinayang na mga moments, and nagkaroon ako ng mga realization na what if yung teacher namin tinuruan kami paano makipagsama compared sa ba't kami tinuruan ng ganitong math na hindi ko naman nagamit sa buhay ko ngayon. What if tinuruan na lang kami ng ganitong important na life skills. Pumasok lahat yan sa utak ko. And one day, accidentally nga lang one day nakita ko, parang narinig ko yung mama ko nagtuturo. Most of the time ayokong marinig yung mama ko nagtuturo. I feel awkward. Di ko alam kasi pag parents mo talaga there's parang iba yung feeling. Ibang feeling kaya pag may nagsasabi sa akin na pinapanood mo ba magturo si mama mo? Sabi ko, hindi. Pero one time, narinig ko na nagturo si ma. Tapos, nakita ko yung mga feedbacks ng mga students, paano sila natuto. So, parang, on my part, maybe I can become the professor or I can become the teacher na hinahanap ko nung college ako. And, lo and behold, nag-start ako mag-online teaching sa Japanese students, sa Korean students. So, parang, doon ko na-enhance din yung vocabulary ko, kasi syempre natututo din ako mag-English as maging neutral accent. After that, during the start of the pandemic, actually 2020, that was the time na naging teacher ako in college. So parang it all leads down to that all of my failures, all of my challenges, all of my heartaches, my pressures, it all leads up kung ano na ngayon ang profession ko as a teacher. Kasi I cannot share ideas to my students. I cannot share new inputs to my students kung hindi ko na-experience yun. And lagi kong in-incorporate na kung ano yung topic namin. Alam mo, ang topic namin is ganitong topic. Dapat may deepening pa akong ilalagay para mas ma-appreciate nila. Kasi yun yung hinahanap ko nung estudyante ako. And yun yung gusto kong ibigay sa students ko. Even my podcast was started because of my students. Sila yung nag-request sa akin sir, mag-podcast ka nga, sir. It started last year. So, dumami ng dumami. So, kaya karamihan ng mga nakikinig ngayon is mostly young adults. Parang college students to young adults ang main audience ko. Because of them. Because of this teaching job. So, parang doon na tama yung sinabi ni Queen na all of your heartaches, failures, it will eventually lead you to where you are right now. Kasi ang problema kasi ngayon, everyone, yung mga kabataan, parang ang tanda ko na. No, hindi pa ako matanda. Parang, bata pa tayo. Parang we are defining everything on our college days, which is not. Makikita mo yan sa Facebook na yung takot nila to succeed dahil online class lang, yung pressure nila sa mga ganitong bagay. Ay, ganun. Diba? It's not like that. It's not, college is not the end. As in, hindi talaga. True. College, on the other hand, is actually the beginning. True. College is the beginning. True. The only difference is that pag, lalo na kapag when you were in college and nakaasa ka sa mga magulang mo, pagkatapos mo ng college, biglang, merong mga dumarating na point na you get lost. Yes. Kasi, wala ka nang susundan na pattern.
Lalo na kung wala ka pang trabaho, wala ka ng schedule, wala ka ng allowance, True. wala kang susundan na pattern eh. Suddenly you're on your own and sometimes it can get overwhelming. It's So, scary yun at yung times talaga, 'di ba? It is. So, And, Pero, and ang mahirap it's kasi hard. doon. Yeah. Sorry. sige lang. No, I mean, ang mahirap kasi doon, like, yung as part of growing up, parang hindi mo siya pwedeng i-turn off. Na parang, Oo. kailangan tuloy-tuloy ka lang. No choice ka. No choice ka. Kasi pag, Diba? ano ba, pag huminto ka, at napag-iwanan ka na, ang hirap humabol. Promise. Yes. Super. Pero on that note, you succeed on your own terms and I feel like maraming mga bata right now, maraming millennials right now ang nakakaramdam na feeling nila mapapag-iwanan sila. No. Even if kakatapos mo lang ng college, even if you're on your mid-20s, nakailang trabaho ka na, it's never too late. Yes, true. Hindi talaga, promise talaga. Sabi nga ni 'di ba? Sabi nga ni Bob Ong dun sa isa sa mga parang ano ba yun, yung sa barko, yung may sarili din akong barko, obligasyon kong maglayag, karapatan kong pumunta kung saan ko gusto, responsibilidad ko ang buhay ko. I think it's one of the things that one of the lines dun sa book na talagang gusto ko kasi it tells you na no matter what happens, that's your life. Yes. And you dictate what happens to it. Yes, true. At kung babasahin mo naman yung libro, naging successful na author si Bob Ong dahil madami siyang pinagdaanan during nung nag-teacher siya. Matagal siya ata naging teacher noon before siya mag-decide to writing. So almost 30 years old na siya nung nagsulat siya nung chronologically speaking, almost 30 plus years old na siya nung naging author, successful author na siya. So it doesn't define sa mga student, sa mga bata na nakikinig ngayon sa episode na ito, kung nakarating kayo sa oras na ito, kung ano yung meron kayo ngayon, ano yung failures nyo, it will not define you after you graduate. As in, yung lessons nga namin ng college, nakalimutan ko na. Yung mga tinuro sa amin ng college, wala na akong naalala. Pero yung experience yung college, cherish that. If kaya nyo mag-speak out sa professors nyo na walang kwenta, speak out. It's part of it will build you talaga. Totoo yun. Build your character. Oo, kahit online. Diyan talaga mabibuild yung character mo. And, kahit online class ngayon ganun. Oo. There's even this line sa book, 'di ba? Parang ang sarap kapag kaya mo nang magbilang, pero yung na take away ko dun sa sinabi ni Bob Ong na akala mo solusyon na sa problema ng mundo ang pagbibilang. Kasi 'di ba matagal ng question niya na parang bakit ba merong mga subject tayong tinetake na hindi naman natin magagamit sa totoong buhay. Nung matanda na ako, nung nagtatrabaho na ako, doon ko lang na-realize na yung school pala, yung elementary ko hanggang college, hindi lang yun dahil sa subject. Doon pala na-build yung disiplina ko sa pagising ng umaga kasi wala namang trabaho na hahayaan kang malate. Kasi pag na-late ka, bawas sa sweldo mo or matatanggal ka. Doon ko pala natutunan na may leaders. Yung mga nagtagalista ng noisy, yung mga sasawayin ka. Doon ko nalaman na may mga chismosa pala. Mga marites, di ba? True. Elementary pa lang, nandyan na sila. So, nung medyo matanda na ako, doon ko lang na-realize na lahat pala nung pinagdaanan ko nung elementary hanggang sa college, preparation pala yun. Wala sa subject yan. It's the preparation and the character and the discipline that you get out of school. It's never about the subject. True. It's never really about the subject. So before ako maglagay ng additional final closing statements ko, ikaw, Derek, anong gusto mong i-add pa? So yeah, I mean, I think in addition to that, yung sense of responsibility rin, like yung mga assignments, mga projects, being able to finish them, not because you love to do it, but because you have to do it. Kasi maraming times sa buhay na we will be forced to do something that we don't want to do, but we have to. Otherwise, hindi tayo mabubuhay, hindi tayo makakain.
And yung sense of ownership na basically binigay sa'yo yan, True. tapusin mo. And it doesn't matter if how you finish it, just finish it. Kasi I know someone na yes, napanghinaan ng loob kasi naunahan na siya ng mga kabatch niya na hindi na siya, kumbaga parang nag-shift siya ng mga course couple of times, and parang parang medyo napanghinaan na siya ng loob to proceed kasi feeling niya finish line na, tapos na, wala na, pass your paper. But it turns out na hindi, kasi may mga kilala pa rin naman ako na kumbaga kung hindi mo natapos, sige fine, but you have to go and still do it, kasi doon nga ma-develop yung, kasi sa amin dati, I remember when I was first year pa lang sa work, and meron binigay sa akin na trabaho mga 3 PM na ng hapon, pero kailangan ko na umuwi ng 6. Hindi ko tinapos yung work and I just went home. Pero nagulat na lang ako, tinawagan ako ng boss ko, hinabol ako, and sinabi niya, tapusin mo to today. And so ang awkward lang kasi binuksan ko yung computer ko noon, bumunik ako sa table ko, binuksan ko yung computer noon, tapos tinapos ko, at natapos siguro ako mga 8 na ng gabi. And doon ko na-realize na, if you can finish it today, finish it today. And yun, kumbaga parang tumatak na siya sa akin, na hindi lang sa work, actually kahit sa buhay, na tipong yung mga pinagpapaliban mo, minsan yun yung kailangan mong gawin today. Na minsan sobrang procrastination na, kaya naman niya bukas. Yun, so yeah, so I think, yung tama nga sabi ni Queen na tipong, it's not about solving the quadratic formula or solving the value of x, but trying to figure out na nasimulan mo to, kailangan mo siyang tapusin, then move on to the next. I can agree kasi madami kasing ngayon, kasi lalo na ngayon, 'di ba, tama sinabi nga ni Queen kanina, sa age ng social media marami ng mga malalakas ang loob magbigay ng mga opinion. So parang one of the opinions na nababasa ko lagi is that what's the use of education, or what's the use of schools kung ano lang naman daw, kung ang kakaratingan lang naman ay magtatrabaho, kikita ng pera, at yung mga napag-aralan mo sa school hindi mo naman madadala. So parang that before, I think I was unqualified to give my opinion on that, but since given the journey na pinagdaanan natin, parang I can share some light on that. Kasi pagdating kasi sa school, like yun nga, tama si Queen, hindi lang naman yan sa subjects, it's about the experience. Kaya siguro nasabi ng parents natin, or kahit ni Bob, na ang high school and college are the most fun aspects of your life, kasi halos wala ka pang problemang iisipin dyan. Wala ka talagang iisipin, minor lang ang problems mo, and at the same time ma-enjoy mo lang ang college mo or ang high school mo if you allow yourself to expose yourself to various experiences na makakabuti naman sa'yo. Hindi naman yung high school makikipag-chukchak-chenes ka na. Hindi naman sa ganong experience. Kaya siguro madaming masasaya nung college nila, kasi ito yung mga tao na nag-i-engage sa iba't ibang activities. Pag may mga programs, active sila. Pag may mga parties, uma-attend sila. Kaya siguro they say that they enjoy college days kasi yun. Kasi I think wala pa akong narinig na nag-enjoy ng college days nila kasi dahil nag-aral sila, nag-upo sila, nag-recite. No one can ever say that. No one will ever say that. It's about the happiest experiences na hindi tinuro ng classroom. And the argument na hindi mo kailangan ng school, let's say walang school, hindi nabuhay ang school, expose lang tayo sa mga taong nakapalibot sa atin, we will always be biased on one side. Kasi lumaki ka sa isang barangay, sa pamilya mo, kung conservative masyado, of course you will grow up conservative. Wala ka nang pake sa opinion ng iba. Your opinion only matters. School allows you to be exposed to these kinds of mindsets. Eventually, pagpunta mo sa trabaho, tanggap mo na. Kaya yung sa Marites, yan, normal na sa atin. Hindi na tayo na culture siya kasi alam na natin ng mga bata natin na ito Marites ito yung mga nandilista ng maiingay nung high school, nung college. Diba? It's part. Kaya masaya talaga ang school. If I want to go back. Alam mo, kung ako, same, grabe. If I want to go back to high school, I will go back. Kahit na bully din ako ng konti. College siguro. I will siguro go back.
if I had the opportunity, mag-aaral ulit ako. Gusto ko talaga mag-aaral ulit. Kasi gusto ko na mag-masters. Not naman go back to high school, but if I have the opportunity talaga, mag-aaral ako ulit. Masaya ako mag-aaral. I'm one of those people na masaya ako mag-aaral. Masaya Even naman by talaga. myself, masaya ako mag-aaral. Mas ma-appreciate mo ang pag-aaral pag hindi ka na estudyante, which is sad. Totoo. Which is sad. Totoo yun. Which is Ganun sad. talaga yun. That's a sad Kaya alam mo, reality. sobrang somewhat, actually I've read the book multiple times. Mhm. Hindi ko lang siya isang beses, Kasi, for some reason, nakakabasa na pala ako is one of those books na walang actual main plot. Wala talaga siyang main plot because it's basically wala. just narrating yung experiences ni Bob, ni Roberto Ong, 'di ba, sa kanyang school. And wala rin naman siyang heavy climax, right? Wala Wala. siyang heavy plot. So, Wala. but it takes you back and it gets you to reflect on your roots, on yung mga pinagdaanan mo and your experiences, and then you go back to present, and then you realize to yourself, okay, kaya pala ako ganito. Kaya pala Yes. ganito reaction ko sa mga bagay. Yes. Kasi Kaya, ito pala yung na-experience. kaya sa mga So, students, ganun yung epekto sa akin nung sa mga students natin ngayon, just enjoy the journey and please lang, don't let it define who you are ngayon. So with that, thank you so much. Ang napahaba ang usapan natin. So, Madaldal, sorry. okay lang yun. No? Basta pag usapang high school talaga, usapang school days, Oo, mapapahaba ka talaga. That's normal. Grabe kasi talaga. That's normal. Grabe. So with that, Derek, Queen, thank you so much for listening. And to those who are, kung nakaabot kayo ngayon, all of the social media links, podcast links ng mga guests natin, yung stream ni Queen, since mas active siya sa stream, will be linked below. So you can also follow me on Facebook kung gusto nyo, pero please follow the guest. Sila yung mas may So thank you so much, Queen. Derek. Thank you. Thank you so much for having me. guesting. And with that, thank you so much for listening and see you all.